Magandang araw po sa inyong lahat, especially po sa mga kababayan ko po dito sa Japan. Ngayong araw po na ito is tuturuan ko po kayo kung paano makapag-save in case or in times na magpapadala kayo ng pera doon sa Pilipinas. Siguro familiar po kayo sa mga applications or mga remittance companies like Smiles and SBI Remit. Maganda naman po yung mga companies na yon, pero siguro nagtatanong po kayo kung may mas mababa pa ba doon na remittance fee. So, yes, ang sagot is yes, meron pa po. At ngayon po is ituturo ko po sa inyo kung paano mas makakapag-save. So, punta na po kayo. Kung kayo po ay gumagamit ng Android phones, punta po kayo sa Play Store. Hanapin ang application na Wise. Okay? Wise Remittance app. Okay. So, if kayo naman po ay gumagamit ng iPhone or iPhones, you may go to App Store at once again, i-type nyo lang po doon ang Wise Remittance application. So, Wise, W-I-S-E po, Remit. Okay? So, once na-install nyo na po, is pumunta lang po kayo doon sa main screen. Now, very important po na malaman niyo na kailangan po ng Wise remittance application ng iyong personal details. Siguro po yung pinaka-importante po para sa kanila is either yung residence card or my number card. Now, once na ma-register po kayo, doon na po kayo i-allow ng Wise applications or remittance app na makapagpadala po ng pera successfully. So, let's say for example, nagawa nyo na po yun at nakapag-register na po kayo, naging successful po yung registration nyo, gamit yung personal ID or identification nyo. All you just have to do is to go to your main screen. Meron po doong option na nagsasabi na send, add money, or request. So, depende po sa inyo kung alin po ang gagamitin nyo. But usually po, pag nagsisend po tayo ng pera, send po ang ating ipipress. And then once po na naklik po natin yung send button or tab, it will lead you po to another screen where it will ask for your recipient's details. So, meron po tatlong option doon. It says myself, someone else, and business organization. So, ang pinaka-familiar po, usually ginagamit po talaga natin dito is yung someone else. Kasi siguro kung makakapagpadala po tayo sa sarili nating bangko, and that is why merong myself dyan. Pero usually sa mga kamag-anak natin, kapamilya natin, or mga kakilala natin or kaibigan, someone else po ang gagamitin natin. And then once na i-click nyo po yan, will lead you po naman sa option na sa option kung saan mag-a-ask po sa inyo ng enter bank details or search for Wise. So, pinaka-common talaga dito is ang enter bank details. So, once i-click nyo po yun, it will then ask for the account details. Now, if manonotice nyo po, meron pong option dyan na e-wallet. Now, sino ba naman ang hindi familiar sa GCash remittance company, right? Or remittance app. So, yan lang po i-click nyo and it will surely give you a list of e-wallet companies. GrabPay, StarPay, Bayad Wallet, Toyo Cash, etc. Now, since ang usual na ginagamit ko po talaga is local bank account, kasi ang ginagawa ko is I send the money to my bank account and then doon ko na po parang tina-transfer yung money sa mga kakilala ko kasi it's easier. So, marami pong options dyan. Banco de Oro, BPI, etc. So, nasa sa inyo na po yan. Just fill in all the details. And then, once you click submit, hihingi po, for example, ilalagay na lang po natin yung amount
let's say ichimang yung ilalagay natin or 10,000 yen, it will automatically give you a conversion or it will give you the total kung magkano ang marireceive na pera ng papadalahan ninyo. Now, please be informed po na 10,000 pesos, 10,000 yen, kasama na po dyan yung remittance fee. Okay? So, once po na i-click nyo yung continue, hihingi po siya ng answer galing sa inyo kung ano po yung pinaka-rason nyo kung bakit po kayo magpapadala. You just have to click the most appropriate or the most or the closest sa reason nyo kung bakit kayo po magpapadala. And then after that, just click the details and then make sure nga wala pong mali sa account number kasi pag magkamali po tayo dyan is mahirap na po talaga. Scroll to the bottom and then you click on I agree. After that one po, it will give you all the necessary details. Now, please make sure po na si Wise ay mabibigay po sa inyo ng account number. Now, napaka-importante po ng account number na yan kasi it changes every time na magsisend po kayo ng pera. So, please take note of that account number as well as the other details as much as you can. Okay? I-screenshot nyo na lang po para sure kayo. Okay? So the account number can be found. Scroll down to the bottom. Makikita nyo po yan siya. Okay? So after that, all you just have to do is either you click on I've made my transfer or I'll make the transfer later. Okay? So if gusto nyo pong i-continue yung inyong pagpapadala, you just have to watch my other video and naka-detalye po doon kung paano step by step kayo makaka-successfully padala doon sa Pilipinas. Thank you po.